Risky Elevator. Mga paramdam sa pasilyo. Iilan lang yan sa mga sinasabi ng mga paramdam dito sa factory na ito. Yun. Halos 30 minutos din ang biyahe namin papunta sa isang abandonadong factory sa Valenzuela City. Itinuturing ito na haunted dahil sa mga nagpaparamdam dito. Iimbestigahan natin ito at aalamin kung may katotohanan ba ang mga ito. Hi guys! We are here at Valenzuela City and welcome to DTV. So, nandito kami ngayon sa isang abandonadong factory. Sabi nila maraming mga kababalaghan na nangyayari dito. So, nandito kami ngayon para patunayan yon. So, with this exploration, tatlo kami nandito ngayon. So, I have Boss Alan and also Boss Fernan with me. So, yun na nga, si Boss Alan at si Boss Fernan. So nag-volunteer silang samahan ako dahil gusto rin nila yung mga ganitong mga pangyayari or mga content. Sana merong mga activities na mangyayari dito sa exploration natin. So stay tuned guys! History nito yung paggawa ng chemical, yung mga kaya tinawag na peroxide, yung mga chemical na may powder na yung may mga kulay, tapos may mga naka-tube. Natigil na kasi ito kaya parang yung simula na nasunog yung canteen, tapos may namatay. Natigil na rin tsaka sa katagalan na rin. Sa mga pagbabantay mo dito, sir, ano ang mga nararanasan? Nako, marami na akong naranasan. Simula 17 years old ako, nagro-roving ako dyan, pero hindi naman ako nagtagal na nakaka-roving kasi lalo na pag gabi, mga 11 o 10, talagang may nararamdaman ako dyan, lalo na pag pabalik na ako palabas, parang yung tindig ng balahibo ko parang may pumipigil. Malalang experience. Yung sinusundan ako hanggang baba, yung bumababa ako sa hagdan, yung kasi may mga buhangin may mga batong maliliit parang habang bumababa ako, naglalaglagan din yung pababa yung sa likuran ko. Sa mga poste talagang yung dati parang may taon talagang dumudungaw. Pero hinayaan lang namin. Kasi kung papansinin, lalo natatakot kami kung ayun yung akala nila ay may babaeng na nasa tuktok. Pero wala naman, pina-flashlight ng pero nasa baba nakikita nila. Yung pina-flashlight ng gwardiya wala naman. Kahit wala pero nakikita nila. Lang yun, hindi ganoon na. Pinabayaan na lang kung ano. So guys, ito na, papasukan na namin yung building. Si Boss Fernan and Boss Alan. So tingnan natin kung ano mangyayari next. Ay! Marami nagiinom dito Wait lang, ang daming ang daming mga drum. Makikita nyo guys, sobrang daming drum. May generator pa dito So tingin ko ito yung generator, no? So I think guys, ito yung generator nila before. Ang laki.
Pero guys, kung maaamoy nyo dito, naamoy pa rin yung chemical, sa totoo lang. Ito yung nakahangin natin kanina. Oo. Ito palang entrance pa lang to. Pero sa entrance, actually, parang normal pa rin. Hindi pa siya ganun ka-intense. May isang drum na dun sa baba. And then may drum pa na tinatapakan namin. Ayan, oh. Ingat kayo, baka yung matapakan nyo, walang laman ha. Mataas pala to, no? Taas. Ingatan yung tapakan ito ng ganito. Walang laman. Ayun nga. Oh, shoot. Ayun ako makikita nyo guys, oh. Yung chemical pa din yun. Habang pababa kami, bigla na lang namin napansin ito. Ano kaya itong blue to? No? Kulay blue. Oops. Para siyang yung ano. Yung sa panlaba. Yan na. Parang, oh, Yung blue. yung blue na parang sa damit, no? Pero hindi yung blue malambot. Ayun. Ito. Wow. Lambot. Malambot pa rin guys. Makita na dito pa yung mga tangke nila. So, buti hindi pa kinakalakal tong mga to, no? Kapansin-pansin na parang iniwan na lang ang mga gamit dito. Ang dami mong flashlight, ah. Ang dami mong flashlight. Tignan na si Boss Fernan. Sobrang dami yung flashlight. Antay-multi. Hindi, antay-multi. Malapitan siya eh. Ito, ano to? Okay, so, meron silang ano dito. I think this is their restroom, no? May red dress pa, oh. Oo nga, restroom nga ito. Restroom 4. Pero grabe, oh. Wooden yung ano niya. Wooden yung sa AC. First time ko makakita ng ganito na ano. First time ko na makakita ng mga wooden na AC. Oh, galing, oh. Hinding-hindi mo rin mapagkakaila ang kalumaan ng factory na ito dahil sa mga materyales na ginamit dito. Oh. Pero ito yata yung sa second floor, oh. Hindi ko alam bakit ang daming... Hindi eh. Kung kantin yan, bakit siya may ganyan na ano? Ito, tignan mo to. Ayan, oh. Yung mga nasa likod mo. Pagawaan? Baka meron dito sa loob. Oo, siguro. Kasi sabi naman, ano siya eh, dating ano siya, chemical factory, no? So kaya yan, no? Yo. Hindi, yung kanina to. Ano? Oo, yung kanina. May papasok siya dun, no? Pero ang weird. Medyo nangilabot ako dito. So parang normal pa rin siya. Pero ayun nga. Ang daming mga basura. So hindi natin alam kung bakit ano eh ganito yung loob. So bakit ganito yung pagkakasalansan ng loob. Mapapansin nyo guys. Or iniwan na lang siyang ganito. Hindi natin alam. First floor guys. So walang nararamdaman dito. Sa totoo lang. Mainit. Normal. Pero hindi siya ganun ka intense. Kung makikita nyo. Oops! Yun! Sa hindi inaasahan, may narinig na lang akong boses sa likod ko. Parang
Kaya magsalita. Kayo ba yun? Para man nagsalita. Ha? Kayo ba yan? O baka guni-guni ko lang siguro. Sabihin natin logical na explanation when it comes to hearing something in this place na alam mo yun, yung may naririnig sila ng mga yapak, may naririnig silang boses kasi tabi pa rin siya ng daan eh. So pero tignan natin later, pagdating natin ng 3rd floor, sabi nila mas maraming nagpaparamdam sa 3rd floor and also 2nd floor. Eto, packet na kami sa 2nd floor. Ito. Woo! Medyo malamig dito. Medyo malamig dito, no? Oo. Pero, ito yung sinasabi sa isang vlog na meron daw isang Koreano or yung mga Korean ghost hunters na pinapatalon daw siya dito. Di ba? Ang weird, no? Ito, titignan nyo, guys. So, ayan siya. So, elevator siguro siya dati. Kakalula ang elevator na to at dali-dali na kami pumunta sa ibang location ng building at baka maaksidente pa kami. Ito guys, oh, tingnan nyo. Meron pa mga CRs dito. So, marami talaga sa CR before. So, ano to? Wow. Intense pa rin yung amoy dito, guys. Medyo amoy chemical pa din. Kahit sobrang luma na ng building na ito, hindi pa rin mapagkakaila ang bakas ng amoy kemikal sa factory na ito. Ito CR din. Parang yung mga CRs niya, meron siyang mga paliguan din. Siguro dahil chemical factory siya before. Alam mo yun, kailangan maligo or mag-sanitize ng mga tao. We are here at the 2nd floor of the factory. And sabi nila medyo intense yung mga nangyari dito. And tingnan natin. Sino man po yung mga naririto, magandang gabi po. Hindi po kami naparito para gumawa ng masama para sa inyo. Nandito lang po kami para mag-obserba at makipag-usap po sa inyo. Kung meron pong gusto makipag-usap sa amin, kung pwede kayong magpagalaw ng mga bagay dyan, okay lang naman po sa amin. Guys, I'm communicating with them and let us see kung meron makikipag-usap sa atin. Okay. So, ito pala yung kaninang nasa baba. So, yun, may daga nga, oh. Siguro, may daga eh. No, Boss Alan, no? May daga kasi. Guys, may daga. So, may nakita akong daga. Pwede nating sabihin kasi, yung mga, alam mo yon, yung mga pwede nilang nararamdaman in terms of yung mga naglalakad at mga nag-a-approach sa kanila. Pwede natin kasing sabihin na daga lang yon kasi kung makikita niyo yung lugar, guys, nakita niyo naman yung 1st floor kanina, di ba? Actually, yung 1st floor kanina, sobrang masukal. So, kung may dagang maglalakad doon, so, feeling mo kaluskos na, di ba? No? Feel mo talaga parang kaluskos na kung may maglakad na daga doon or pusa. Tingin ko lang naman, opinion ko lang naman na baka, ano lang yon, mga pusa, daga. Pero ngayon, nandito kami sa 2nd floor, hindi siya ganun ka-intense, wala kami nararamdaman. We are trying to communicate with the spirits or entities here, pero parang wala naman siya actually. Napansin ko lang siguro nung pagkakit namin sa 2nd floor, medyo malamig siya. Siguro dahil open masyado, oo. Open na yung place. Kung makikita nyo, ang dami na niyang window. Unlike nung nandun tayo sa 1st floor or yung underground, walang ganyan sa underground eh. Pagpasok mo dun sa mismong entrance, walang mga ganitong window. Siguro dahil din sa exhaust nung itong mga window na to, pumapasok na yung malamig na hangin.
Hindi natin kasi masabi na malamig yung pakiramdam dahil merong multo or spirits or entities, pero masyadong open na yung space masyado, kaya pumapasok na yung malamig na hangin. Habang naglalakad, naisip ko na naman yung nangyari kanina. Pero kanina talaga may nagsalita. Kanina talaga guys, may nagsalita. Hindi ko alam kung maririnig sa video, pero i-review natin yung video. Sana marinig. Pwede natin maging evidence yun as EVP. Oh, kusina yata to, Boss Alan. Kusina. Hindi ka kusina to? Ito, ano to? Wala na, masyado na makalawang yung itong... Habang ine-edit ang video na to, hindi namin alam na meron na pala kaming nahagip na boses na na-record sa tagpong ito. Abangan ang susunod na mangyayari. Amoy ano? Amoy parang chemical? Amoy parang chemical dito guys. Siguro dahil dito sa tangke. Pero ayun. Ganda dito Fairness. Pero kung makikita nyo guys, medyo may mga bitak-bitak na window glass. Oo nga, window glass nga. Ayun window glass. Saan kaya nanggagaling to? Sa taas? Okay. Sa taas nga. Ayun mga window glass. Wala? Meron? Paano bubuksan yung ilaw nito? Ha? Yung ilaw? Ayaw nga Ayun Meron? Pakinggan mabuti ang boses pagkatapos kong tawagin si Boss Fernan. Tara, Boss Fernan. Si Boss Fernan. Tara, Boss Fernan. Si Boss Fernan. Hindi, pasarado, Boss Fernan. Baka sabihin nila. Third floor tayo. So, papunta na kami ng third floor. Ito na yung sinasabi nilang intense. Sana meron ng mga paramdam dito. And yun naman talaga ang pinunta natin dito. First floor, second floor, no. Pero tingnan natin third floor. Guys, dito na yung sinasabi ni Kuya Caretaker na mga poste. Poste, Black Lady na nagpapakita. And maraming poste daw dito. And may parang nagpipik doon sa mga poste para may sumisilip. And I really do hope na makakuha tayo ng evidence doon sa mga sinasabi ng mga tao na nakapaligid dito sa building. Hindi mapagkakaila. Nakapansin-pansin ang mga poste sa gitna ng building. Asa yung sinasabi ni Kuya na yung room? Ha? Hindi. Kasi sabi ni Kuya Caretaker, meron daw isang kwarto dito sa third floor na medyo iba yung pakiramdam. Like, yung pakiramdam mo is sobrang bigat, malamig, and tingnan natin kung ano. Ito nga. Tingnan natin. Napansin namin ang kwarto na nag-iisa dito sa floor na to. At ito na yata ang sinasabing kwarto na mahiwaga. Medyo na may namumuo ng mga damo-damo doon sa taas. Kung makikita nyo guys. I think ito yung sinasabi ni Kuya na na room na medyo mabigat yung pakiramdam. Hindi ko masabi guys pero nakakapangilabot siya in a way. Nangingilabot ako. Pero yung mabigat yung pakiramdam and also yung malamig, hindi Pero mainit siya. Sa totoo lang, mainit siya.
Siguro yung init kaninang hapon, naipon na dito sa loob. So, mainit siya, hindi siya malamig. And in terms of feeling about paranormal, I think, wala naman. Nothing special, guys. Siguro ayaw lang talaga na para magparamdam sa amin. Sinubukan kong balikan ang mga poste nang baka sakali magpakita ang mga sinasabi ni Kuya na sumisilip sa likuran nito. Habang paakyat ng dahan-dahan sa hagdan, bigla ko na lang naramdaman. Medyo nararamdaman mo yung kilabot actually. Habang paakyat dito. Ay, isa pa. Pwede natin puntahan. Kung titignan muna natin, baka kung safe. Sabihin na natin, ito yung 3rd floor, guys. Ayan. Siguro ito na yung 3rd floor. Pero hindi eh. Walang kwarto dito eh. Ha? Malamig pero open pa rin kayo sa yung space. I'm so sorry, guys. Pero yung malamig na pakiramdam dito sa lugar na to, hindi ko masasabing paranormal kasi open kasi masyado yung space. Talagang papasok at papasok yung malamig na hangin. Kung makikita nyo, tignan nyo. Oh, ayun oh. Oh, punta ako dito. Open pa rin yung space eh. Hindi natin pwede kasing sabihin na paranormal. Pero ito, hindi ko na lang alam kung kitchen to or kung saan pinaprocess yung mga chemicals before. Not sure, pero makikita nyo guys, oh, may ventilation. Pero ang weird nito, tapos may makita kang tao dun sa labas. Ay, dun sa baba na nakatingin sa'yo. Brr. Joke lang. Ayun, oh, may mga vents. May mga vents nga siya. So, ito yung sinasabi nating allegedly 3rd floor. Pero wala yung room dito na sinasabi ni Kuya. Yung mga naglalakad, wala ano? May narinig na ba kayo naglalakad? Wala no? Siguro, later na lang magko-comment kami about dun sa mga naglalakad. Pero wala. Nakakailang floors na rin kami, guys. So ito, papasukin na natin yung, or pupuntahan na natin itong, sabihin na natin 4th floor. Ayun ang mga butas. Kitang-kita sa floor na to ang mga butas na pinanggalingan ng ventilation sa building na to. Ito ba yung room na sinasabi? May ventilation din dito. Nakakatakot. Nakakatakot to, diretso sa baba oh. Ingat, 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 ingat. Ito yung mga sinasabi ni Kuya na caretaker. So, ito medyo ingat lang talaga dito. Baka mahulog tayo dito. Ingat lang talaga dito. Oo nga, pinaka-last na nga to. Pinaka-last na to na floor. Pero talagang mag-iingat ka lang talaga dito. Kasi nga, kung makikita nyo guys, kung makikita nyo may mga butas. Ayun oh. Pag dito na-shoot ka, diretso ka sa baba. Ayan oh. Tingnan nyo guys. Ayun. Diretso sa baba. Ayan oh. Ito, may malaking butas pa dito. Ito. Hindi ko na lang alam kung paano siya nag-work before, pero para siyang may mga bakal siya dati. Kung makikita nyo, ayan oh. May mga bakal siya before. May mga bakal siya dati. Ano kaya itong etong malaking tubong to, no? Nakakamanghang isipin, sa tinagal ng panahon, nakatayo pa rin ang tubo na ito. Hindi mapagkakaila na matibay at dekalidad ang mga ginamit na materyales dito. Ha?
O, rooftop na to. Nasa dulo na pala tayo. Nasa rooftop na pala kami, guys, eh. Hindi namin alam kung ano yung ano, pero ang ganda dito sa taas. Ang ganda dito sa taas, guys. O, tignan niya. Ayun, napakaganda dito sa rooftop. Wala naman masyadong paramdam, pero medyo nangingilabot. Medyo lang naman. Hindi siya ganun ka-intense. Amoy na amoy. Ang lakas. Ang lakas ng amoy ng ano, chemical. Maraming salamat po. Huwag niyo po kami susundan. So yun na nga guys, na-survive namin yung abandoned factory. Meron tayong mga na-experience na mga bagay-bagay dun sa loob, pero ang pinaka-dominant na nangyari dun sa loob is more on kilabot, pero hindi siya totally ganun ka-intense. Napaka-mild na nung kilabot sa loob. And also, siguro ang pinaka-napansin namin sa loob is yung amoy. Nandun pa rin, talagang maamoy mo pa rin yung mga chemicals dun sa loob. So, ayun nga. Masasabi lang namin, in terms of paranormal activity, siguro first time lang din namin dito sa lugar na to. Pwede nating sabihin na wala kami na experience na anything unusual or unnatural or paranormal. Pero ang pinakamasasabi ko is may mga kilabot moments dito sa lugar na to. Guys, kung meron kayong mga family members or relatives or friends na mahilig sa mga ganitong content, ayan, maingay na yung mga manok. So please share my channel and subscribe, diba? Sabi nga ng manok, subscribe. Thank you.